Ayoko muna ng pag-ibig, 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 Isang magandang hapon po sa lahat ng mga Novisihanong nanonood po sa atin live na live dito sa Love Bites. At ako nga po ang isa sa inyong mga host, Amber Salazar. At syempre, isang nakakakilig na Thursday afternoon po sa ating televiewers at sa mga masusugid natin na taga-subaybay dito po sa ating himpilan, ang inyong kaibigan TV48. Syempre po, ako po ang inyong ate Clarissa Claredi Guzman na makakasama niyo po sa loob ng 1.5 oras. Syempre, dito lamang po sa ating programa tuwing hapon ng Thursday, Love Bites. At kasama natin si Eser. O, buhay ka pa pala. Eser. Eser, nasan ka, Eser? Wala si Kuya Eser. Mga kaibigan, kung sino po nakapulot, pakisole. Si Kuya Eser sa amin, mga kaibigan. Pero kahit na medyo nawawala sa hangin si Kuya Eser, meron naman po siyang panandaliang kapalit ngayong umaga. Pakilala natin ulit si Kuya Babate, yung pagsasamantala natin ngayon. Pagpapakilala at babate. Siyempre, yung napakagwapo nating kasamahan dito sa TV48 for the second time. Makakasama po natin dito sa ating programa. Wala pong iba. Ang napakagaling na maggitara. Mamaya, tutugtugan si Amber. Siya ang maghahandog, ikaw maghahandog ng awitin para sa ating mga televiewers ngayong hapon. Dahil si Eser ay nawawala, nananawagan po kami. Kung sino man po ang nakapulot. Mamaya pakita natin yung picture para mas madali siyang maibalik sa atin. Yung kasama natin ngayong hapon, pakilala ka, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon. Binabati ko si Trigan sa si Jerome. Ayun, grabe. Ang dami, mga friendship niya yan, mga kaibigan. At syempre, mamaya tutugtugan tayo ni Kuya Ermi. At syempre po, mga kaibigan, ito po ang ating Love Bites. Mari po kayo mag-participate o sumama po sa ating kwentuhan. Mag-text lamang po kayo sa 3 hotline na meron tayo para naman po makasama nyo po kami sa umagang ito. Para po sa ating mga Globe subscribers, mari po kayo mag-text 0917-550-2224. Para sa mga smart subscribers, maaari po kayo mag-text sa 0998-973-3177. At para sa mga Sun Cellular subscribers, maaari po kayong mag-text sa 0925-354-4125. At syempre, ngayon po ay March 2 na, no? 2017. At syempre po, pagka buwan ng Marso, Amber, tayo po dito sa Pilipinas ay nagdiriwang po tayo ng National Women's Month. Ngayon pong buwan ng Marso. Kaya binabati natin ang lahat ng mga kababaihan na kasama natin. Dito syempre, mga kalalawigan natin, mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Tayo po ay sama-sama na ipagbunyi po natin ang mga kababaihan. Oo, ang lakas at tibay ng mga kababaihan na sineselebrate po natin ngayong Marso naman. At syempre, on March 8, 2017, idiniklara yung petsa na yan bilang International Women's Day. So sa lahat po, halos lahat po ng parte ng mundo ay ipinagdiriwang po ang International Women's Day. So bakit ba natin to isineselebrate? Syempre, ipinagbubunyi natin yung kagandahan at kagalingan ng mga kababaihan. At ngayon nga, napakarami na ng populasyon ng kababaihan. Kung sa ratio, meron ng 1:10. Sa bawat isang lalaki, merong 10 babae. Kaya ganyan tayo kalakas. Oo, tsaka marami na silang pagpipilian ngayon. Siyempre. 10 yun. 10, oo. Kaya nga marami na yung biruin mo, isang lalaki, tapos 10 babae. Kaya pala maraming salawan. Hindi lang, may number 1. May number 2, may number 3, number 4, at number 5. Siyempre, pinagdiriwan natin yung pagsusumikap ng mga kababaihan, lalo na yung mga ninuno natin na mga babae na ipinaglaban, yung pagsusumikap nila sa pakikipaglaban para sa karapatan ng mga kababaihan, sa pagkakapantay-pantay sa atin, yung pagtingin sa atin at pagtrato
sa lipunan na ating ginagalawan. At napakarami na nga, Amber, na mga babae na nag-excel sa iba't ibang klase ng larangan. Kasi dati, noong mga panahon noon, ang babae, ano bang pagtingin o pagtrato sa atin? Tayo nasa bahay lang, hindi nakakapag-aral, hindi nga pinagtatrabaho, di ba? Wala tayong papel sa lipunan. And then, hindi pa nga pinag-aaral. Dahil sabing ganon, pagkatapos lang nitong mag-aral, mag-aasawa lang din naman at magiging taong bahay. So bakit pa pag-aaralin yung mga kababaihan? Pero iba na po ang lipunan natin ngayon. At syempre, mas lumakas ang mga kababaihan at mas na-recognize din ang ating galing sa iba't ibang larangan na dati, puro kalalakihan lang ang namumuno o meron. Pero sa ibang parte rin, kahit naman dito sa Pilipinas, hindi pa naman ganon yung tingin at pagtrato sa mga babae na talagang pantay na. So up to now, nag-i-exist pa rin yung meron pa ring discrimination kahit na paano. Hindi lang din naman sa kababaihan patuloy na pinakikipaglaban ng iba't ibang mga kilusan o mga organisasyon, yung gender equality. Hindi lang naman para sa kababaihan, ganun din sa mga kaibigan natin, yung mga miyembro ng LGBT. Siyempre, yung mga kaibigan natin ng mga bading, yung mga kabadingan natin dyan, siyempre, mga friends din natin ng mga lesbians, di ba? Mga transgenders and yung mga pansexuals at yung iba pa. Yun. Sila kailangan din nila kasi ng pagkakapantay-pantay at ngayon nga pong buwan na to, para naman sa mga kababaihan, ang pagkakapantay-pantay ng mga kalalakihan at kababaihan at dahil po sa kalakasan din, di ba, hindi naman mabubuo ang populasyon din ng mundo kung walang babae. Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng isang babae sa lipunan. Lalo na ngayon sa ating bansa, kagaya sa mundo ng politika. Marami ng mga babae ang namumuno. Sino unang naging presidente natin na babae? Di ba si Pangulong Corazon Aquino, sinundan ni Gloria Macapagal Arroyo. At dito nga sa Nueva Ecija, nakapagtala tayo ng bagong kasaysayan sa pag-upo, sa pagkakaluklok po ng kauna-unahang babaeng governor. Kauna-unahang babaeng gobernadora. Medyo redundant. Governor dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Siyempre, Governor Zarina Cherry Domingo Umali. Pinagbubunyi natin yan kasi, di ba, for the first time, babae ang mamumuno sa lalawigan ng Nueva Ecija. Alam mo, maraming pagkakaiba kapag ang namumuno ay isang babae. Pagka babae kasi parang medyo mas masinop. Di ba? Siyempre, alagang ina. Oo, iba yung pag-aalaga, nung isang nanay, yung pagmamahal ng isang nanay, lalo na sa pamamahala or good housekeeping sa isang gobyerno, Parang ngayon, bawat detalye, inaano ni Ma'am Cherry, tinitignan niya. Oo, parang din yan syempre dahil parang tinuturing na rin niya anak ang mga Novo Ecijano na kanyang nasasakupan dito sa Nueva Ecija. Pero ngayon, mga pulis, sundalo, marami na ring mga babae ngayon. Bumbero! Oo. Grabe, napapaligiran na namin kayo. Sabi nga, madaming-madami na kami. O, di ba? At dahil nga sa mga kababaihan, nagpapakita rin ng kalakasan, di ba? Yung mga dating akala mo hindi kayang gawin ng isang babae, nagagawa na ngayon. Binibigyan po natin pugay ang bawat kababaihan. At paano naman kaya pagdating sa usapin or aspeto ng relasyon? Ano na ba yung katayuan nating mga kababaihan ngayon? At yan po ang isa sa ating pag-uusapan ngayon. Ngayong hapon na ito, kaya yung ating mga texters, inaanyayahan po namin kayo na makisali po kayo sa aming kwentuhan, sa aming pong kulitan ngayong hapon. Diba? Pagdating sa ligawan, yan, pag-usapan natin yan ngayong hapon. At ang ating topic for today, okay na po bang manligaw din ang mga babae ngayon? O, di ba? Siguro, tanggap na ba sila? Oo, tanggap na niyo ba na ba? na pwede na ring manligaw yung mga babae sa ating mga kalalakihan? Pwede niyo pong i-share sa amin ang inyong mga opinion, ang inyong pong experiences. Oo, kung na-experience nyo na, kamusta naman ang feeling, di ba? Naligawan ka ng babae, haba ng hair. O, di ba? Poging-pogi ang dating. Para sa mga kalalakihan natin na nanonood ngayon. Oh, ikaw ba? Na-try mo na?
na manligaw? Hindi, yun nga lang magpakit, hirap eh. Manliligaw pa? Ikaw? Manligaw? Hindi naman siguro yung... Hindi official. Hindi. Kapag ka sinabi mo kasing manligaw, parang dito kasi sa atin, sa Pilipinas, kapag ka sinabi mo panliligaw, ang konsepto, ang iniisip natin yung siya yung susuyo, di ba? Siya magsasabi nung nararamdaman, paano ba, ihaharanahin mo, paano bang style? Kasi noon pa yun eh. Ngayon, may kasi- naghaharana pa ba? Parang madalang na yan. Madalang na yung nanghaharana. Pero sa ngayon kasi, di ba, kapag yung panliligaw eh, iba kasi text-text na lang eh. Text-text na lang kasi ngayon instant na eh, parang instant noodles eh, no? Te-text mo na lang. Dati talagang inaakyat ng ligaw, pinupuntahan sa bahay, Pinagsisibak ng kahoy. Oo, hindi, nung mga panahon pa yung Sumobra mga na ba? lolo't lola mo. Oo, hindi. Naabutan ko naman noon, yung pupunta talaga yung binata sa bahay ng dalaga, ipagpapaalam. Na-imagine Diba? mo na ba yung babae naman na pupunta sa bahay ng binata? Hindi pa. Uso pa nun eh. Kinukwento sa akin eh, yung nanay ko, pag dadalawin daw ng tatay ko, pinaglalatagan daw ng banig. Oo. Bakit? Eh, stricto kasi yung lolo ko, nasa military. Ayun, kaya pagka aakyat ng ligaw raw yung tatay ko, di syempre, ayaw niya yung tatay ko, hindi siya boto. Oh. O di, paglalatagan ng banig. Pag nilatagan ng banig, ano O di yun? matutulog dun yung lolo ko habang nag-uusap sila, Ayun. habang nagliligawan. Grabe. Ganon. Para Oo. hindi makaisa, Eka. Pero hindi naman talaga tulog. Hindi. Ano lang, may pinagdadabugan, ganon. Siyempre, ano ba yan? Anong oras na? Ganon. Eh, ikaw ba, paano ka ba niligawan kasi ng pag-ibig? Well, O, man, mga nagpaano dating pa lang, nanligaw sa'yo? yung iba talagang hatid sundo sa school. Hahatid ka, pupunta ka ng school, hahatid ka pa, susunduin ka pa, sabay kayo kakain, ganon, susuyuin ka sa laging text, tawag, ganon. Yung, kasi medyo, ano na eh, medyo nandito na rin tayo sa era na makabago ng konti, kaya medyo hindi na kasing sidhi ng mga panahon na dati na talaga pinupuntahan sa bahay at hinaharana pa. Ikaw naman. Ay, ako, nung mga dating ligaw sa akin, sulat, ganon. Yung sulatan, meron din yung tawag sa telepono. Eh, meron isa yung sweet na nanligaw sa akin nung high school. Tinatawagan ako sa phone. Naku, ang laki ng bill tuloy namin sa phone. Hindi kasi parang iba yung line niya noon, PLDT tapos digital. Ganon. May bawas din sa inyo? Oo, dati kasi may bayad eh. Parang Globe at Smart ngayon, di ba? Pagka tumawag ka, may charge. Kaya nung nalaman nung mother ko, yun, galit na galit. Pati yung mother niya, galit na galit din kasi ang laki nung bills namin sa telepono. Kasi ang gagawin nun, pagkagaling namin sa school, pagkahapon, yun. Hindi ko alam, pagkahapon, pag uuwi pala ako, sinusundan ako. Tinitignan ko, uuwi ka. Oo. Tapos nung one time na nahuli ko, ayun, tinakbuhan ko kasi nagulat ako, ba't ako hinahabol? Binato-bato yung gate ng boarding house namin. O, tapos ano nangyari? Naging kayo naman ba? Parang MU nung una. Tapos yun nga, tinatawagan ako sa phone. Tapos sabihin niya pagkagabi na, kasi noon, uso nun dito, na radio station, yung Donna. Yun. Ayun, naabutan ko pa yata si Louie Brown doon sa Oo. Tatawag siya doon, tapos magre-request ng song, ng love song. Hindi ko alam yung mga love songs noon eh. So tapos, Oo, doon kanya hinaharana para Oo. makabagong paraan ng panghaharana naman yan. Nagre-request na lang Ganon. sa radyo. Sasabihin niya sa akin, this song, sasabihin syempre ng DJ, this song is dedicated to Miss Clarissa de Guzman. Yun. Ganon, di ba? Napaka-sweet Haba ng naman. hair mo. O, tapos, Ganon, yun. yun yung mga sweet na panliligaw ng mga kalalakihan. Pero paano naman yung mga babae? Paano panliligaw ang pwede, di ba? Hindi ko alam kung paano nanliligaw ang babae Kasi yung iba talaga, official na nanliligaw. Yung iba naman kasi, di ba, papakit lang, ganon. Para malaman nung taong gusto nila na may gusto rin sila. Hindi siguro ligaw yun. Mas kasi siguro yun, yung... Siguro pagka may gustong lalaki, di ba, magpapapansin, ganon. Pero hindi mo masabi technically na panliligaw. Siguro nagbibigay ng motibo, meron sigurong ganon. Nagpapakita na interesado rin siya dun sa lalaki or dun sa guy, di ba? Mamaya po, pag-usapan po natin ang tuloy-tuloy yan.
Patuloy lamang po kayo makisama po sa aming kwentuhan at kulitan. Samahan niyo po kami na ma-in love, ma-broken hearted, o pwede tayong mabigo, sama-sama po tayo, magkakaramay tayo na mabigo sa pag-ibig, o kaya pwede rin naman tayong magtagumpay sa larangan ng pag-ibig. Kaya inaanyayahan po natin ang ating televiewers na mag-text po kayo sa ating mga numero. Para sa Globe. Yan, para sa Globe. Para sa Globe. Para Para sa sa Globe. Globe ay nawawala po. Ano, At syempre, ang kasama ayan. po natin ngayong hapon ay si Ermi Buendia. Siya po ang makakatuwang ni Amber Salazar sa pangaharana po ng ating televiewers ngayong Thursday afternoon dito sa Love Bites. At ano ang inyong first song? Yun po mga kaibigan, para sa sa Yahandog. mga na in love. At syempre, first time nakakita ng pag-ibig. Nalaman ang tunay na pag-ibig. Nakaramdam. Puppy love, malamang-lamang yan pag-una eh. At syempre po, para po to sa ating mga televiewers. Ngayon pong araw ng Thursday, March 2, na nanonood po sa atin ngayon. I never dream, 'cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. And I could swear love is just a game that children play, and no more than a game. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day. I love you more each day. I believe you. I believe in every word that you say. I love you all the way. And now I could swear love is not a game that children play. So tell me that you'd stay till I met you. I never knew what love was till I met you. This feeling seems to grow more every day. I love you more each day. Till I met you. Yun, thank you very much po para yan sa mga in love nung nakilala ang kanilang pag-ibig at syempre yung mga first crush nila. Kaya nga natutong manligaw yung iba at pati yung ibang mga kababaihan. I-invite po natin ang ating televiewers na makisama po dito sa ating pong kwentuhan at kulitan ngayong hapon ang ating pong text line. Ayan, para po sa ating mga Globe subscribers. Mag-text lamang po kayo sa 0917-550-2224. At para naman po sa ating mga smart subscribers, 0998-973-3177. At para naman po sa mga gumagamit ng Sun, 0925-354-4125. Meron na ba tayong texter? Yes, texter po tayo. Sabi ng ating texter, may gusto po akong isang babae. Kaya lang, hindi ko po masabi yung nararamdaman ko sa kanya. Ano po ba gagawin ko para malaman niya? Salamat po. Ano ba siya? May gusto daw siyang isang babae. Hindi daw niya masabi at ano daw ba ang kailangan niya gawin para masabi niya? Sige, tanungin natin si Ermi. Dali na! Sige, bigyan mo ng ano. Bigyan mo ng tip.
Bigyan mo ng tip. Ikaw, Oo, paano ka usapang ba lalaki, manligaw? Sige na. Yun. Ayun nga, meron Oo. daw siyang gustong babae. Hindi niya masabi yung kanyang nararamdaman. Nahihiya raw siya. Ikaw na. Masyado kang Grabe, mahihiyain. mahihiyain itong batang ito. Napakahiyain. Kaya wala rin anong siya gagawin? masabi. Grabe, sa pangatlong pagkakataon, mga kaibigan, meron daw siyang gustong babae. Ngayon, gusto niyang maparamdam yung pagmamahal niya. Paano daw ba niya gagawin yun? Paano siya magtatapat ng lihim na pag-ibig? Mahirap yan, ano, kapag ka yung Kuya? lalaki ay torpe. So, Kuya. Oh, meron ano siyang ka? gusto sa isang babae. Oh, nahihiya raw Hindi siya. niya ngayon maipagtapat. Ang Nahihiya. tawag sa kanya, torpe. Nga. Yun na nga Yun ang yun. sabi ko. Huwag na niyang antayin na ang babae magtapat para sa kanya. Bakit? Kasi, baka pag handa na siya ipagtapat ang pag-ibig niya, meron ng iniibig yung babae. Kaya, sayang. Hindi, anong araw gagawin niya? Paano siya magtatapat? Paano gagawin? Paano siya magtatapat? Uminom muna siya ng gin para magkaroon siya ng lakas ng loob. O, yun na lang daw Grabe. mo. Kung sa bagay, ano, ginagawa ng mga kalalakihan yan, pampalakas loob. Umiinom ng alak. Pag may alak talaga, may balak magtapat eh. no? Yun. Kaya nga pag may alak, may balak. May balak. Pero konti lang ha. Baka naman malasing ka eh. Diyos ko, pagka Sobrahan ka nalalasing eh. ang tao eh, yung mga Mga bagay na mga hindi bagay niya na hindi ginagawa. niya kayang gawin eh, nagagawa niya at sumusobra pa. Mahirap talaga na sa Mahirap mga din lalaki siguro, kasi, no? mahirap daw yun. Kaya Takot din sa busted. takot mabasted, takot sa rejection. Ang hirap noon, mag-e-effort ka, di ba? Siyempre, iniisip mo, gusto ba ako nitong babae na ito? Hindi. Siguro, ang ano ko sa kanya, ang advice ko, pakonti-konti. Test Subo. the waters. Test the waters muna. Kung Dun sa, sa tingin babae. mo medyo alangan, at least hindi ka pa nakakapanligaw ng tuluyan. Pa-cute ka muna. Alam mo yung mga torping lalaki, minsan mga diskarte niyan, aasarin ka. Ay, ganun. Lalo na yung mga isip bata mga lalaki, nako. Medyo kukulit-kulitin ka niyan, aasar-asarin. Yung dati may bata sa akin nagka-crush. Ganyan. Alam mo, oo. Pupunta nga sa bahay namin, tapos manonood kami ng DVD, tapos mamaya-maya, babatuhin niya ako ng unan. Ganon. Na nagigigil sa'yo, ganun. Siyempre, makikipagtakbuhan ako. Siyempre, ate-ate ako. No. Parang awkward, di ba? Yun pala, na found out ko, nahihiya siya na magsabi nung feelings niya sa akin. Pero mahalata mo naman kasi, di ba, pagka nakikita ka nung guy minsan, pag may crush sa'yo, nagtutwinkle, twinkle, yung mata, di ba? Minsan, nauumid yung dila, ganon. Ikaw, hindi mo alam yon sa mga nagkakagusto sa'yo? Hindi ko nahuhuli yun. Kasi, ang iniisip ko naman, assuming lang siguro, baka mabait lang, ganun. Hindi ang lalaki pagka madalas na nag-i-stare sa'yo, mapapansin mo, napapatitig sa'yo. Tapos yung mga, yung mga non-verbal communications, di ba? Lalo na pagka mimicking, halimbawa may ginawa ka, tapos parang ginagaya ka niya. Tapos yung pagtaas ng eyebrows ng lalaki, and then yung pag nagdadilate yung kanilang pupil, mapapansin mo. Lahat Bet yan ka nun. lahat yan natutunan mo sa buhay mo? Totoo ba yun, boys? Kuya? Yes. Tunay ba yun? Hindi ko masagot kasi mas maraming karanasan si Ate Clare eh. Hindi naman sa karanasan. Ano lang, mahilig lang kasi kung Mag-obserba. magbasa. I'm just Observant curious. lang si Ate Clare. Ikaw nahuhuli mo pag may crush sa'yo. Oo, kasi minsan, parang hindi rin ako magkamali. Kasi, yun nga, sabi mo, baka minsan isipin mo, assuming ka na may gusto sa'yo itong lalaki na to. Kasi, kapag ka yung sinasabi minsan, iba doon sa action. Di ba, medyo makukonfuse ka. Pero kung nagtutugma, yung kanyang mga ginagawa, minsan din, sa sinasabi niya, mga ipinapakita niya sa'yo, pwede mong makumpirma. Kaya advice namin doon sa ating texter, parang unti-unti lang muna, medyo papansin ka, medyo pa-cute, di ba? Oo, para hindi ka naman, hindi naman mabigla din yung babae. Yung ibang babae kasi nahihiya pag bigla na lamang, ay,
gusto kita, gano'n. Hindi na ayaw na nilang makipag-interact, gano'n. Oh, lalo na kung magkaibigan kayo. Halimbawa, magtatapat ka kagad. Lalo na kung di ka gusto ng girl, talaga mababasted ka, di ba? Kaya Maawa ka sa sarili mo test the daw. waters muna, sabi nga ni Amber. So, good morning. Pabati nga si Rica May Adriano Hipolito na paasa. Paasa daw. Bakit mo naman pinaasa yan? Baka naman sinubukan ka rin niyang mahalin, ngunit hindi lang talaga naaayon sa panahon. Diba? Magandang buhay. Pabati nga po si Jade Hilario, si Secret Admirer po ito. Oy, Jade Hilario, may nanasa ng iyong pag-ibig dito. Secret admirer daw. Ganun sana, no? Medyo paramdam. Text. Text ng codes, di ba? Tapos, parinig. Kung... Naku, Diba? mga parinig, yung mga hatid na kita, sabay na tayo. Oo, mga ganun. Oo, parang may nakita Padala-dala ng merienda, di ba? Pabigay-bigay ng mga paborito niya. Sisilay pa Ganon. iba, sisilay. Oo. Alamin mo yung mga paborito niya. Paboritong kulay, paboritong pagkain, mga Oo, ganon. para di ba, uy, meron pala akong ganito gusto mo. Oo. Pag nagkita kayo, terno kayo ng damit. o, Ah, di the ba? Ay, moves, ang tawag paborito ko rin. Oo. Hokage moves yan, ah. Ganon. Kasi mahirap nga naman yung aamin ka kagad o magtatapat ka. Baka mabasted para iwas busted. Good morning. Ayos lang po ba kung babae ang magtapat sa lalaki? Pabati po ulit sa crush kong si Patrick Sapat. Depende kasi yun eh. Hindi ko alam kasi ako, ano ba? Kasi ako yung tipo ng babaeng ayoko nililigawan ng matagal. Ayaw mo ng mahabang courtship? Bakit? Ayoko. Wala, parang tingin ko pakitang tao eh. Kasi ako, pagka meron akong gusto at nagpakita ng interest din sa akin, pag dalawa na lang kami, o kaya may time, dinidiretso ko. May gusto ka ba sa akin? Ganun ako. Ah! Oo. May gusto ka ba sa Kasi akin? makukuha Ayun. mo na yan eh, kapag yung sa reaction niya. Oo, meron ka ng ginanyan na nakita ko eh. Sabi Hindi. niya, Yung jowa ko Yun. ngayon, ganun. May gusto ka ba sa akin? Ginanon ko. Oh. Di inamin niya. O, di tayo na. ang bilis! Oo, ganun lang yun. Ganun, sa'yo, ganun okay yun. Oo. Pero kasi, ikaw naman, straightforward ka. Sa akin naman, tinitignan ko, ano ba to? Ano to? Friend to? Gusto lang makipag-friend? Gusto lang ng kausap? Gusto lang na may kaibigan? O iba? Mahirap din kasi sa babae, paano magtatapat ka? Subukan mo muna rin test the waters ulit. Hindi kasi, ako naman kasi, sabi ko nga sa'yo, inoobserbahan ko muna. Pag may gusto ako ng lalaki, di titingnan ko siya. Pagka tingin ko nga na may interest siya sa akin, syempre, yung jowa ko ngayon, nahuhuli ko, lagi nakatingin sa akin, tapos medyo libre-libre, ganon. Ay, ganon. Oo, gumagastos sa Mabait lola siya mo. sa akin, ganon. Parang, bet ko na rin siya. Okay Kaya na. nung may time na magkasarili kami, ayun na. Kasi parang sa akin, may gusto ka ba sa akin? Kasi hinatid ako eh. Di ba? Ganon yung mga lalaki. Hatid na kita. Ganon. Pero Ako sabi nga nasundo nila, sa'yo. ang mga lalaki hindi magiging sobrang bait sa babae nang walang dahilan. Oo, ganon yun. Totoo ba yun? Oo, sabi ni Sir. Sabi ni Sir. Sabi ni Sir, ikaw kuya, di ba? Mag-aaksaya ka ba ng panahon? Oras. Magbibigay ka ba ng effort mo dun sa isang babae kung friendship lang ang gusto mo sa kanya? Kung wala kang pagnanasa, umalis O kaya siya. kahit papano, admiration man lang, ganon. Yes, may katotohanan yan. Oo, Mali, kita mo mali, na. mali. Mali yan, mali. Ha? Baka na-miss lang niya yung nanay niya. Ganyan. Oy, ang mga lalaki minsan hinahanap yung mother figure dun sa nila, Oh, yung nakikita niyo, kayo parang din nanay nagsabi. din. Oo. Hello, At ang eto. sabi po, Ano? good morning po, pakibati naman po yung BF ko na si Albert Santos. Sana ingat siya palagi. Ingat ka daw, sabi ng iyong pag-ibig, Albert Albert. Santos. So, ano to? Hello po. Hello po. Ako po ang madalas na mag-text sa programa ninyo. Salamat. Nginingitian na po ako ng crush ko. Ang sayo ko po, sobra. Batiin niyo naman po siya. Ano ang pangalan ng crush Ikaw mo? talaga. Ikaw ba? Shane Ryo. Yung crush niya. Swerte naman ito. Hindi ka umabot sa Valentine's, pero mukha sa Women's Month, makukuha mo na yung woman na gusto mo. Oo nga.
Nakakakilig naman yan. Pagka nginitian ka ng crush mo. Oo, no? baka nararamdaman niyang ikaw yun. Pakibati naman yung pinakamamahal ko pero hindi ko po masabi. Mitchell? Michelle Pam O. Dumlao. Pinakamamahal ka raw nang hindi makapagtapat Pakilala, sa'yo. oo. Parang ang hirap sa damdamin na hindi mo masabi yung nararamdaman mo, no? Oo, kasi parang ang naiipon sa loob, ganon. Ngayon, pag nakikita mo yung tao, parang nanggigigil ka. Oo, pagka kinikim-kim mo. Oo, kahirap naman nun. Ikaw, Hindi ko kasi kinikim-kim. Ayoko Ang hirap kim-kimin. oo, yung ikaw lang naghihirap sa kalooban mo pag Oo. nakikita mo. Siya wala lang, hindi naman niya alam eh. Kaya nga may mga babae na nga ngayon na siguro nagpaparamdam, nagpapakita ng motibo. Tagal mo, Kasi Eka? ang hirap maghintay, lalo na ang dami nating kakompetensya. Oo. 10 babae sa isang lalaki. Oo, paano yung Diba? lalaki, paano kung yung lalaki pa, yung lalaki rin ang gusto? Eh, di Oo, lalo na, ang di sabihin na natin 1:20. Kaya nga, di ba? Ang daming bumibigay na ngayon. Oo, Diba? totoo yun, mga kaibigan. Meron pa ba? Sige, Oo, basahin natin. texter. At ang sabi po ng ating texter, ngayon di na lalaki nanliligaw, yung babae na. Ang nanliligaw. Paano ba nanliligaw ang mga babae ngayon? Di ko rin alam kung paano mo gagawin yung bagay na iyan eh. Pero kasi kung sasabihin mo sa isang lalaki, pwede ba kitang ligawan? Magpapakipot pa kaya sila? Mahabang ligawan Oo pa kaya nga, yun? paano kapag yung palay na ang lumalapit sa Manok. inyo? Oo, kayong mga Sige manok nga, talaga kuya. kayo. Ito mga tama. Tuka kayo ng tuka. Paano Oh. pagka yung lalaki na? Ako yan, may nagbe-flirt sa inyo na babae, type na type talaga kayo. Ano ang pakiramdam nun? Masaya. Tuka lang na tuka. Ayun. Makain po kasi sila ng cornic dyan sa tabi-tabi, mga kaibigan. Alam nyo, yung mga lalaki, pintasero lang yan pero hindi yan juicy. Pintosero pero hindi choosy. So yung Ibig mga sabihin, pinipintasan nyo minsan, yun yung pinagnanasaan nyo. Ganun ba? May kilala ko, lagi Ganun na nila nga. pinipintasan. Ano ba? Ganun na nga. Ganun nga yung mga Pero lalaki. yung kakilala mo, Ate Amber, ibang kaso yan. Talagang mahirap na lang magsalita. Di ba ganun nga? Para kayong mga binatilyo na iniinis yung mga crush. Oo, ganun nga daw. sila. Kahit ba sa kahit na anong edad mo na, ganun pa rin yung feeling. Parang, bakit nyo ba kasi iniinis? Anong meron? Nagpapapansin lang yan. Grabe pagpapansin na may isa. Dahil yung isa nakita ko umiiyak na eh. Ibang level nga raw yun. Iba yung Sa pagpapapansin. kabilang daigdig yun. Siguro hindi lang siya taga rito. Ay, grabe. Hindi daw kasama yon. Ibang daigdig daw yun. Ibang treatment yun. Parang galing sa ibang dimensyon. O, ikaw kuya, paano ka ba magpapansin nung kabataan mo? Oh, ganun din ba? Paglasing na. Paglasing Grabe, nga ang magpapansin. kailangan niya ng ganung kalakas na motibasyon. Kailangan niya ng espiritu ng alak. Diyos ko. Sige, basahin nga natin iba pa natin text Oh, texter, messages. syempre. Ang sabi dito, Ano sana? hello po. Hello po, may best friend ako, babae. Hindi ko masabi na may nararamdaman ako para sa kanya. JB. Hindi niya nga raw masabi. Unti-untiin mo nga. Diba, daanin mo sa text. Pa-send ng kunwari nag-GM ka. Pero may mga hugot na, may mga, kumbaga, pasaring na type Iba mo na siya, yun ganon. eh. Iba yun eh. Kahit sabi mag-best friend kayo, pag na-fall ka na sa kanya, iba na yung galaw mo. Hindi na katulad ng dati. Talaga. Oo. Kasi kami pag-e-bergs, magkaibigan kami nung una eh. Nung nade-develop na, iba na siyang gumalaw. Tsaka mahilig na siya sa hawak. Napapansin mo nga, yun, isa yun Oh, sa mga, hindi ko sa napansin. mga clue. Baka ako assuming lang ako, baka ako komportable na, ganon. Pero nung umamin siya, okay. May sweetness na ganun. Oo, na hindi mo mapapansin. Kasi friend kayo, hindi mo kasi pwedeng sabihin na may gusto to sa'yo. Pwede kasi nagle-level up lang yung friendship nyo, komportable na kayo sa isa't isa. May BF po akong gay, pero natatakot ako ipakilala sa parents ko. Ano po ang gagawin ko, Medes? So, parehas kayong lalaki. Oo, ang tanong umamin ka na ba sa parents mo? O, yun muna, di ba? Umabin ka na ba sa parents mo na, na gay ka rin? Siguro yun muna.
Oo. Huwag mo natin biglain na pag nag-uwi ka ng lalaki sa bahay niyo, baka biglang magblanko ang lahat. Hindi mo kasi masasabi. Iba kasi ang tradisyon nung araw at nung ngayon. Iba yung pagtanggap ng bawat tao sa bawat sitwasyon. Pero ngayon, sa tingin ko, mas open Oo. na ang lipunan natin, pati yung Filipino family sa LGBT. Mas tanggap sa tingin ko ngayon, mas madaling tanggapin siguro. Lalo na kung open naman yung mga magulang mo. Oo. Hindi, depende rin siguro sa edad ninyo, ha? Baka naman Baka naman 14 anyos ka pa lang, Oo. rumareray ka na, te. nag-uuwi ka na ng lalaki sa bahay ninyo. Oo. Umaming ka muna Oo. sa parents mo para naman bigyan mo sila ng pagkakataon na makilala yung tunay na ikaw na matagal mo nang itinatago. Good PM sa daddy ko. Happy 11th monthsaniversary of love. Kahit hindi tayo nakapag-celebrate kahapon, okay lang. Malapit na akong magsawa talaga kasi pinaiyak mo ko kagabi. Pero binabati niya pa rin, di ba? Good PM daddy ko. Happy 11 months of love. Kahit hindi na tayo nakapag-celebrate kahapon, okay lang. Malapit na akong magsawa talaga kasi. Pinayak mo ko kagabi. Ayan, nagsasawa. Binati niya, tapos magsasawa na daw siya. Mahal niya pa rin. Kaya lang kasi, mahal niya. Siguro meron silang palagi na pinag-aawayan, paulit-ulit, di ba? Pero masasabi ko sa'yo, hindi mo mababago yung partner mo eh. Ang may karapatan ka lang na baguhin mo yung, at may control ka, yung sarili mo. Paano mo hinaharap yung sitwasyon? Kung paulit-ulit na yon, di ba? Baka naman mamaya, ikaw din, lagi kang galit din, kapag may nangyayaring sitwasyon na gano'n. Oh, machine gun ka kapag nagalit. Oo. Lagi mo tatandaan, huwag kayo magsasabay ng galit. Hayaan mo siya magalit muna. Tapos, assess mo yung situation. Mahirap gawin, pero pwedeng mangyari. Huwag mo siyang sasabayang magalit dahil yung init ng ulo mo at init ng ulo niya, walang kapupuntahang maganda. Tapos, nagsiselebrate pa pala kayo ng inyong 11th month's anniversary, di ba? 11 months of love. Kita mo, magwa 1 year na kayo, di ba? Dapat kahit papano, mas kilala nyo na ang ugali ng bawat isa. Mapag-aaralan naman yan. Ayun ba yung kilala na? 11 months pagka mag-1 year? Sa akin kasi, nag-set kami ng rules eh. Bawal to, wag mo gagawin to, wag mo gagawin yan. So, nung habang tumatagal, mas nakikilala ko, ayaw niya ng ganito, ayaw niya ng ganyan. Ito pa. So, maganda na open yung inyong communication sa isa't isa para alam ninyo kung ano yung ayaw at gusto ninyong dalawa. Oo. Ayos lang po ba na hindi ko napansinin yung dati kong gusto na babae dahil nalaman ko na meron na pala siyang sinagot na iba? Marami kayo nanliligaw. Ayos lang ba? Nasa sa'yo yun, di ba? Kasi sigurado, masasaktan ka kasi meron na siyang iba. Pero kung sabi mo nga, gusto mo naman siya, ano ba? Gusto mo pa rin ba ipagpatuloy yung friendship ninyo o kung anong meron kayo ngayon? Kasi kung mahal mo naman siya, di ba dapat maging maligaya ka rin kung saan siya maligaya? Oo, ang hirap naman nung biglang ikaw na nga nawalan ka palalo ng mga tao sa paligid mo dahil din sa hindi mo na siya pinapansin. Pero ikaw, kung mas ikaluluwag ba ng kalooban mo na lumayo na muna para mag-heal? Oo, pwede yun. Kasi syempre, masakit nga naman yun. Yung gusto mo, meron na palang iba siya. Iba nang sinagot. Yung kasi gusto nyo kasi yan eh. Mga lalaki gusto yan eh. Yung maraming nanliligaw, parang competition. Ano, kuya? Pagka hindi kayo ang nagwagi, anong ginagawa ninyo? Lumalapit pa ba kayo dun sa girl o wala na lang? Pag hindi nagwagi, Oo. iinom ng isang bote ng gin. Diyos ko, nakakailang bote na po tayo mga kaibigan. Doon pala sa pagtatapat na isang bote na tayo eh. Ngayon, nakadalawang bote na tayo ng gin. Ayan. Pakigreet nga po si Shane Rayo, baka sakaling nanonood po. Crush ko po kasi siya. Ako po yung nagde-text sa inyo kanina. Saya ng buhay. Maglagay ka naman ng code name mo, Oo, di ba? baka marami kayo eh. Para kahit paano kiligin naman yung tao. Meron pa nag-text. Hi, May. Hi, May daw. Wow, March ang pa lang cute po. naman ni Ate Amber with shorts. Ehe. Pwede ba manligaw? Naku po mga kaibigan, texter. Hindi po pwede. Ang pag-ibig ko po ay nawawala lamang sa gitna ng laot, pero ako po ay may pag-ibig.
Ay, talaga ganon? Nawawala. At pabati naman po sa girlfriend ko na nasa General Tinio NUST. Mahal ko po siya, salamat. Sinong girlfriend? Oo. At sino ka? Ayun. Text nyo naman yung pangalan. At pabati po mahal kong asawa, si Catalina Maambong and my family. Hindi ko akalain na 9 years na pala kaming mag-asawa. From Ronald Maambog. Thanks po. Ayan, Uy, napakaswerte naman ni Ate Catalina. Nakaka 9 years na. Isang taon na lang at isang dekadang pag-iibigan na ito. Diba? Sana po ay magkaroon ng forever sa pag-iibigan yung dalawa. At syempre, regarding dun sa ating topic, Amber, mga kaibigan, nagpunta ka ng Freedom Park. Yes, pumunta tayo ng Freedom Park, Cabanatuan City. Mga kaibigan, tayo ay nagtanong-tanong sa mga iba't ibang katauhan na nandun at naggagala sa Freedom Park, Cabanatuan City tungkol po sa kanilang opinyon. Pwede na nga ba, o okay na nga bang manligaw ang mga babae ngayon? Panoorin niyo po ito. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood ng Love Bites at nandito po tayo ngayon sa Freedom Park, Cabanatuan City para malaman natin ang pulso ng mga mamamayan sa tanong natin na okay na bang manligaw ang mga babae ngayon. Tara, alamin natin ang kasagutan. Para sa akin, sa mga estudyante, hindi pa dapat pag-aaral muli yung unahin nila. Noong panahon mo ba, sir, nang nanligaw ka, uso na rin nanliligaw mga babae? Hindi. Kami ang nanliligaw. Hindi ang babae ang nanliligaw. Tanong ko sa'yo, sir, bilang lalaki, okay ba sa'yo nanliligaw na rin ang mga babae ngayon? Hindi siguro. Hindi na pangit. Pangit sa mga babae ang nanliligaw sa lalaki. Dapat lalaki ang nanliligaw. Wow. Bakit naman, kuya? Siyempre, bilang dalagang Pilipina, dapat ganun ang lalaki, hindi dapat babae. Pilipino tayo, dapat ganun. Hindi rin po. Bakit po? Kasi pangit tingnan nga yung ganun, yung babae manliligaw. Tsaka pagka yung babae nanligaw sa lalaki, may posibilidad na lokohin sila ng lalaki. Ayun po yun, sa tingin nyo, paano naman po yung panliligaw nung araw? Paano po ba nanliligaw ang mga kalalakihan nun? Nung araw, nung kapanahunan ko kasi, pumupormal pa sa bahay namin yung mga manliligaw. Hindi sa kalye, bawal. Bawal sa mga magulang namin na ligawan kami sa kalye. So ano naman po mensahe nyo dun sa mga babaeng nagbabalak manligaw ng mga lalaki? Ang masasabi ko lang sa kanila, hindi dapat ganun. Kung gusto ka ng isang lalaki, dapat sila ang manligaw sa'yo, wag ikaw ang manliligaw. Kung meron ka namang gusto sa lalaki, yung para sa'yo na lang, para hindi ka maloko ng mga lalaki. Pangit po yun. Bakit kuya? Parang alaswang. Parang nagbibigay interest pa sa lalaki. So para sa'yo kuya, lalaki ang dapat manligaw? Lalaki. Dapat pinaghihirapan ng lalaki. Hindi lang babae. So hindi ka sang-ayon na babae nanliligaw na rin ngayon? Ay, hindi. Hindi po ako sangayon. Nung panahon mo kuya, may mga babae rin ba ikaw na na-encounter na nanliligaw din? Meron. Nung kabataan ko meron. Paano panliligaw ba kuya ginawa mo nung kabataan mo? Ako ba? Siyempre, sinusuyo ko yung babae. Binibigyan ang mga regalo, gano'n. Sa kaarawan niya, pinupuntahan ko. Mensahe mo naman sa mga babaeng nagbabalak manligaw ng mga lalaki. Mensahe mo sa mga babaeng nagbabalak manligaw ng mga lalaki. Magbago na kayo. Dapat tago niyo yung nararamdaman niyo. Dapat sila manligaw sa mga lalaki. Hindi Siyempre, gentleman ako. Mas gusto ko lalaki nanliligaw. Paano ka ba manligaw? Pupuntahan ko sa kanila, gano'n. Tapos lalabas kami, ayain ko date, gano'n. Na-try mo na ba ikaw ligawan ng babae? High school, trip-trip lang. Ano yung naramdaman mo ng babae na nanligaw sa'yo? Ang haba ng hair ko, di ba? Poging-pogi. Ano naman ang mensahe mo sa mga babaeng nagbabalak manligaw? Sa mga babae nagbabalak manligaw, pili po kayo naliligawan. Huwag basta-basta lalaki lang. Hindi ba? Bakit? So dapat lalaki naliligaw talaga. Yun yung tradisyon natin, lalaki nanliligaw. Ikaw naman, nakapanligaw ka na ba? At ano yung ginagawa mo? Way na panliligaw? Pinapasyal ko. Yun, pinapasyal ko lang. So, ikaw naman, mensahe mo naman sa mga babaeng nagbabalak manligaw?
huwag kayong manliligaw. Kailangan lalaki lang nanliligaw. Hindi po. Kasi po yung babae, special yan eh. Bakit po kami yung unang lalapit? So, ikaw ba nakaka-encounter ka ng mga babaeng nanliligaw? Opo. Ano masasabi mo? Parang ang desperada po nila gano'n. Pag babae nanligaw. So, ikaw naman, paano ka ba nililigawan? Ano po? Natin po sa bahay, gano'n. Lagi po sinusundo sa room. Tapos po yun. Marami po po. Isa po, nagde-date gano'n. So, ano naman ang mensahe mo sa mga babaeng nagbabalak manligaw? Mensahe ko po sa kanila, huwag na nilang ituloy kasi kami mga babae, special tayo. Hindi tayo yung dapat unang lalapit kasi prinsesa tayo, hindi tayo alipin. Sa akin, okay lang. Kasi siyempre, pagka may mga torpe kasing lalaki na hindi nila kayang sabihin yung mga, kaya unang gumagawa ng paraan yung mga babae pag nararamdaman nila na gusto rin sila ng lalaki para hindi na magkaroon ng ilang. So ikaw naman, ano naman yung nakikita mong way ng panliligaw ng mga babae na pwede nilang gawin? Sila yung isa nagre-regalo. Sa akin, okay lang para maging fair din. So para sa'yo, para pantay ang babae at lalaki, okay lang din ang babae nanliligaw. Ikaw naman, paano ka naman manligaw? Kaya okay lang sa'yo na babae manligaw. Message mo naman sa mga babae nagbabalak manligaw. Good luck. Galingan din nila. Paano yung ginagawa ng lalaki? Ganun lang din. Pangit tignan. Kasi lalaki naman talaga dapat nanliligaw. Naka-encounter ka na ba ng mga babae na nanligaw? Hindi pa po. Sa panahon ngayon, kahit na modern na tayo, gusto mo, lalaki pa rin naliligaw? Kasi yun naman talaga dapat. Pangit tignan pag babae. So, ate, ikaw naman, ano message mo sa mga babaeng naglalakas ng loob at sinusubukan manligaw? Chill lang sila, maghintay sila, huwag silang ligaw ng ligaw. Pangit kasing tignan. Lalaki kasi talaga dapat yun nanliligaw. Hindi, para sa akin po, opo. Sa'yo okay lang? Opo. Kasi syempre, wala naman po pinipili ang pagmamahal. Ganun. So ikaw naman, naka-experience ka na ba manligaw ng lalaki o nakakita ka na ng babae nanliligaw ng lalaki? Opo, naka-experience na po akong meron sa akin manligaw ng babae. Ay, ganun. So ano naman masasabi mo? Ano naman ang kaibahan niya sa panliligaw ng isang lalaki? Mas karamihan po kasi sa mga tomboy, mas seryoso at mas effort. Ayun. So ikaw naman, ano naman ang masasabi mo sa mga babae naglalakas ng loob? Syempre, sinusubukan din manligaw. Okay po, kasi kung torpe ka po, wala naman po mangyayari sa'yo pagka. Yung po sir, may mga babae na po ba nanliligaw? Ay, wala pa. Puro lalaki siyempre. Bilang isang lalaki po, ano naman po masasabi nyo na babae naman ang naliligaw? Hindi ko kaya sagutin yan dahil alam pong nangyayari sa... Ay! Okay po ba sa inyo? Hindi okay sa akin yung babae ang naliligaw. Parang ang babae kasi siya na ang lumalapit sa lalaki pag gano'n nangyayari. Ano po ang masasabi niyo sa babae nagbabalak manligaw? Wala. Tutuloy ba nila ito? Para sa akin, hindi dapat nila ituloy yun. Kasi parang pinabababa nila yung immoral nila sa pagbabae nila. Magandang araw po sa lahat ng mga Ayoko muna ng Yes, mga kaibigan, yan po ang ating mga nakapanayam. Dalawa lamang ang nagsabi out of 11 na okay lang na manligaw ang mga babae. So makikita pa rin natin na magpasa hanggang ngayon, medyo conservative. Talagang konserbatibo pa tayong mga Pilipino pagdating sa ganon. Hindi pa bukas yung ating kaisipan doon sa yung babae ang nanliligaw. Pero siguro mas tanggap yung nagpaparamdam din yung babae. Kasi ang hirap naman nun, di ba? Aantayin mo na lang ba na aantayin yung lalaki? Paano nga kung torpe? Oo, diba? Magbigay ka naman ng konting motibo naman. Kahit konti lang. Kasi ikaw isa lang ang pag-ibig mo, hindi ka
hindi ka makapag-share. Kaya yung mga texters na alam po natin, ang hirap na i-share ko lahat ng experience ko dito. Ganun talaga. Galing po yan sa tunay na karanasan ng buhay ni Clarissa de Guzman. Kaya po mga kaibigan, may basihan po ang lahat ng binibigay niya sa inyong mga advice. Kasi na-experience na po niya yan, mga kaibigan. Kasi ang hirap naman, di ba, na pag torpe yung type mo rin na lalaki, mag-aantayan na lang kayo, pumuti na yung uwak, hindi ka pa rin nililigawan, hindi pa rin nagtatapat sa'yo. Si Pag-ibig kasi binasted ko siya kasi. Tapos lumipat ako ng ibang school. Hindi na kami nakita. Nung nagkita kami, ako kumuha ng number niya. Kamusta ka? Ayun. Nangamusta lang ako, pero dahil magkaibigan kami dati, hindi halata. Pero yun ang dahilan ko ba't ako nagpakita sa kanya. Gusto ko lang siya makausap ulit. Kasi nung may nanliligaw sa akin noon, naisip ko, hindi, mas gusto ko siya. So, di ba sinabi mo sa akin dati, mahal mo ko? Paano kung mahal mo ko? Sabi ko sa kanya. Tapos sinabi niya, oo, bakit? Ba't hindi ka manligaw? Sabi ko na, yun. Di ba? Kahit paano, ka rin. Nag-initiate na rin ako. Tapos sabi niya, ayoko kasing manligaw nang hindi ako sasagutin. Sabi niya gano'n, manligaw ka muna ako, sasagutin kita after 1 week. Sabi ko, nanligaw naman siya. Sinagot ko naman after 1 week and 1 day. Ganun nga yun. Kasi nga, paano naman ang gagawin nating mga babae, di ba? Pipigilan mo na lang na ganun. Hindi mo alam kung type ka rin ng lalaking gusto mo, napaka-torpe, tapos ang dami mo pang kaagaw. Siguro yun nga, yung sa panahon ngayon, medyo tanggap na rin na nagpapakita ng interest yung babae. Pero wag naman masyado, kasi hindi naman nga... She-peepers naman ang sasabihin. Grabe naman, Eka, ito, baka tingin sa pero lahat na lang. sila, ikaw, nasabi mo na cheap. Meron nagsabi na mababa ang tingin. Para sa akin kasi, hindi medyo may pagka-feminista ako Yung karapatan ng babae at lalaki, parang pantay. All is fair in war and in love. Diba? Wala namang masama ron Ayun Ba't may panggigigil na kasama ito, mga kaibigan? Pero hindi, kasi ang iniisip ko naman, may mga lalaki kasi na magaling tumingin ng babae. Minsan kasi kapag ang babae, ay eto, madaling makuha to. May ganun sila. May ganun silang mentalidad. Oo, may ganun silang sinasabi. Na easy to get, kang ganun. Pero bakit? May nilalabag ka bang batas? May nilalabag ka rin bang batas ng Diyos kung magiging totoo ka sa sarili mo, sa nararamdaman mo? Hindi ba mas maganda na mailabas mo yung nararamdaman mo, maipaalam mo, kaysa naman kimkimin mo? Ayun nga, yung sabi nga ni Kuya, paano pagdating ng araw, tsaka meron din palang gusto sa'yo, tsaka mo sasabihin na sayang, hindi ka nagkaroon ng lakas ng loob, hindi mo ipinaglaban yung nararamdaman mo. Yun. So, yun yung advice ni Ate Clarissa de Guzman. Lakas ng loob, mga girls. Tsaka, di ba, sino naman tayo, mga Pilipino kasi very prejudiced tayo. Masyado tayong mapanghusga, lipunan mapanghusga. Diba? Kung ikaw pero pagka ikaw na yun nandun sa posisyon na gano'n, pag nandun ka na sa sapatos ng isang tao, mahihirapan ka na rin na i-judge hanggat hindi mo nararanasan yung pinagdadaanan niya sa ngayon. Sana, huwag tayong mag-judge. Diba, sasabihin mo, ang baba ng pagtingin, ang cheap. Yun ang dahilan kung bakit yung iba natatakot. Natatakot kasi na baka masabihan ako ng ganito, ng ganyan. Mapag-isipan ako ng masama. So, kaligayahan mo yan Bakit? Kaligayahan ba nila yung kaligayahan mo? Pwede ka nilang husgahan, pwede ka nilang laitin, pwede nilang lahat. But at the end of the day, hindi sila yung magpapasayo sa'yo. Hindi sila yung magpapaligaya sa'yo. Diba? Kaya dapat, para sa akin, maging totoo kayo dun sa inyong sarili at sa inyong nararamdaman. Yan yun. At saka, dapat, dun ka lumapit sa mga taong makakaunawa sa'yo, magmamahal sa'yo, at magbibigay ng tamang payo sa'yo. Diba? Sila ang lalakas ng mga tao na magsabi, oy, ang cheap naman yan, easy to get yan. Pero tignan mo yung sarili nilang buhay. Diba? Tignan nyo rin yung sarili nyo sa salamin. Paminsan-minsan. Yun po. Napakagandang advice mula kay Ate Clarissa de Guzman. At syempre, na-experience na niya yung mga bagay-bagay na yan. Alam na alam, mga kapatid. Kasi nung yung mga kaibigan ko, ganun sila. Ganun yung mentality. Hindi. Ano sila sa akin? Bakit? Kasi syempre, alam mo sa mga barrio, sa mga barangay, maraming Kasi ako, sa Manila ako pinanganak, medyo doon rin ako nag-elementary and high school. Medyo open-minded yung mga tao doon. Tsaka, syempre, paano ka rin, na-brought up ng family mo. Although, conservative, yung
yung father ko and then mother. Kasi yung tita ko, medyo mas malapit kami. Kasi siya, nasa US, siyempre, sa western country. Medyo mas open siya. Ganon, hindi masyadong conservative. Siguro kaya very conservative pa rin ang Pilipino. Kasi ilang years naman tayo na sinakop ng mga Kastila. Kahit pa pa, tsaka malaking bahagi pa rin ng populasyon ng Pilipinas mga Katoliko. Kaya medyo conservative pa rin. Oo, yung ating pananaw, yung ating mentalidad. Di ba? Yun, mga kaibigan. Kaya, yun ang payo. Bigyan mo naman ng konting pag-asa yung taong, o kaya bigyan mo naman ng konting pahaging man lang, maramdaman man lang niya ng konti na, uy, gusto rin pala ako nito. O baka may pag-asa, baka pwede. Bigyan mo naman ng konting pag-asa yung lalaki, di ba? Parang ang hirap naman dun, pakipot ka pa. O kayo, ano masasabi niyo sa babaeng pakipot? Kuya, sa tingin ninyo, type naman kayo, tapos pakipot pa. Sa tingin ko, gusto lang niya mangolekta ng gift tsaka flowers sa mga manliligaw kaya nagpapakipot pa. May mga gano'n. Di ba? ng gift, nag-iipon. Sige, bago natin ipagpatuloy ito ating kwentuhan at kulitan, patuloy natin naanyahan yung ating mga texters. Habang nagko-construct pa lang kayo ng inyong text messages, sandungan mo uli kami ng isang awitin. Crazy for you. Ayun. Para po sa mga nababaliw na nababaliw na sa pag-ibig. Nababaliw na sa pag-ibig. Ilabas nyo na yan at baka matuluyan kayo. Swaying the room as the music starts. Strangers making the most of the dark. Two by two their bodies become one. I see you through the smoky air. Can't you feel the weight of my stare? You're so close but still a world away. What I'm dying to say is that I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's all brand new. You'll feel it in my kiss. I'm crazy for you. Crazy for you. Trying hard to control my heart. I woke over to where you are. I doubt we need no words at all. Slowly now we begin to move. Every breath I'm deeper into you. Send me to a standing still in time. And if you read my mind, you'll see I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's all brand new. You'll feel it in my kiss. You'll feel it in my kiss because I'm crazy for you. Touch me once and you know it's true. I never wanted anyone like this. It's all brand new. You'll feel it in my kiss. I'm crazy for you. Yon, para sa mga in love at nababaliw na. Mga Mababaliw kaibigan. ka talaga kapag kakinimkim mo lang yung nararamdaman mo, di ba? Oo, Kaya kahirap dapat- kaya ng in love na ikaw lang.
Di ba? Oo. Kaya dapat ipaalam mo. Kahit na hindi yung biglaan, paunti-unti. O di kapag ready ka na, di pagtapat mo na. Nararamdaman mo, malay mo. Kinikim-kim lang din niya pala yung nararamdaman para sa'yo. Takot lang mabasted. Kaya talaga mga lalaki. Meron ba tayo? Oo, hello po. The best po ang TV48. Lagi po ako nanonood dito. Number 1 po ang TV48 sa akin. Thank you very much po. At ngayon nga po napapanood nyo ang Love Bites. Tuwing alauna po yan hanggang 2:30 ng hapon para naman po sa mga kasama natin, mga Novo Ecihanong nagmamahal. Pabati po kay Shady Ann. Bago ng General apelido niya. Pabati po kay Shady Ann Bago ng General Tino mula kay JD. Yan siguro crush niya. Salamat po. Nabasa niyo po text ko. Pabati po kay Kuya. Kuya, tara makainom. Inaaya ka ng uminom nito, Kuya. Kasi wala ka nang sinabi kundi gin. Sige, ihanda ng tagay at tayo magkampay. Tagay na raw, oo. Magandang hapon po uli. Pabati po sa mga idol ko, J. King at Romano. J. King, advance happy birthday at shout out din po sa bagong pamilya ng Nueva Licious Fingerodera. Basta yun yung family nila. Oo, basta yung kanilang samahan ng Nueva Licious Fingerodera. Fingerodera. Yun pala yun. Fingerodera. Fingerodera. Diyos ko, Lord. Oo. Ano pa yung mga sagot ng mga nakachikahan mo rin sa... Oo, sabi niya kasing ganon, okay lang po na babae manligaw para naman daw yun sa mga lalaking torpe. Oo, para nga dun sa mga lalaking torpe. Pero hindi pa nga nangyayari yun. Ala pa akong alam. Siguro... Madalang. Oo. Mas ano yung nagpapakita ng motibo. Yun nga, nagpapakita na interesado rin siya rin sa lalaki, nag-flirt. Pero yung nanliligaw siguro ng babae sa lalaki, mukhang wala pa naman talaga. Oo, madalang na madalang kung sakaling meron. Pero, kaya lang kasi, kung aantay mo manligaw sa'yo si crush, eh paano nga kung hindi siya ang nanliligaw sa'yo? Paano gagawin mo? Bahala siya kung ayaw niya, di ba? Ay, ganun na lang, hindi ka nagagawa ng paraan. Kunyari, kasi nga, ikaw naman kasi, yung crush mo naman kasi, ikaw din naman, di ba? Nag-ano ka na rin, nag-initiate ka na rin sa, sa pag-ibig mo. Nagkahiwalay kayo. Kasi kung hindi, di sana hindi kayo together sa ngayon. Oo, kahit wala siya. Di, ako din, di ba? Wala naman sinasabi sa akin yung boyfriend ko dati eh. Lagi ko lang nahuhuli, nakatingin, yun. Medyo mabait na siya, palibre-libre. Ay, ganon. Pahatid-hatid, ganon. Ano ba kasi nagustuhan mo? Ha? Saan? Sige po, texter po tayo mga nagustuhan? Saan? Ano nagustuhan mo? Paano mo siya nagustuhan? Ano yung pwedeng gawin ng isang lalaki para magustuhan din ng babaeng gusto nila? Ano ba talaga yung tanong mo? Nagustuhan mo ko ron sa boyfriend ko o paano? Paano mo siya nagustuhan? Ano yung ginagawa niya? Baka sakali makatulong tayo doon sa mga lalaki. Baka yun yung pwede nilang gawin, di ba? Para magustuhan din sila ng mga crush nila. Suplado siya. Hindi ka na makakatulong dyan. Hindi nga. Ewan ko. Ay, pero malakas ang dating sa mga babae ng mga lalaki suplado. Oo, suplado siya nung... Hindi. Suplado siya nung una. Tapos siya nagpakipot. Hindi, suplado nga yun. Parang parang masungit. Ganon. Tapos ako, pakialam ko sa'yo. Ganon, masungit ka, suplado ka. Ganon, tapos hindi ako na-intimidate sa'yo, ganon. Oo, hindi ako na-intimidate. Tapos nung, meron kaming common denominator eh. Mahilig kasi akong mag-hangout. Ganon. So, kailangan? Mahilig minsan yung social drinking, ganon. Social drinking, tapos yan, mahilig sa it's called social drinking. Oo, pag moderate lang and every now and then. Madalang pa sa patak na. Napunta na ang bar. Yun na pala ang bago explanation ng social drinking, Claret. Social drinking. Matatapos din ang palabas na ito, patay kayo mamaya. At syempre pa mga kaibigan, yung iba naman kasi ate, di ba, may common denominator. Ibig sabihin, gumawa ka ng paraan. Ano ba type niya? Oo. Alamin mo yung mga hilig niya. Oo, parang may napag-uusapan na kayo. O kunyari, minsan, mahilig pala siya sa chocolate. Sabi mo, uy, may dala kang chocolate, gusto mo? Ganon. Ganon.
kasama eh. niya kasi mahilig ako sa ano. Pupunta Yes, ng bar, mag-research, gano'n. mag-research. Dati mahilig ako nung meron pa Dati yung pa bar yun. dito. Dati pa naman. May mga Bagong nagbabanda, gano'n. Yun, tapos hinahatid niya nga ako. Ayun, para ano. Eh, syempre, nahalata ko na nun. Tsaka lagi nga akong tinititigan, nahuhuli ko, tinitignan ko rin. Tapos yun nga, nung hinatid na ako one time, ako na nga nagtanong nga. Bakit? Gusto Kasi ka ba sa akin? natatagalan ka na ba? Oo. Kasi ayoko nang ganun eh. Sabi mo nga, parang yung lalaki kasi hindi naman din mag-e-effort yun or ano, kung walang pagtingin sa'yo, di ba? Sige, kasi totoo yun, yung mga lalaki niyan, hindi ka naman yan ihahatid, hindi ka naman niya ililibre. Wala na palang pera, manlilibre pa. O yun, kuripot kasi yun. Sorry, wag ka manonood. Di ba? Totoo yun, hindi mo gagastusan ng isang babae kung walang balak. O kaya naman, yung mga kaibigan, meron din kasing boundary yan eh. Pag nag-exceed ka na sa boundary na yon, hindi na friendship ang gusto mo. Oo, kayong mga lalaki. Akala niya, takaw kasi ko eh. Pero nung may gusto na ako sa kanya, pagka, gusto mo na, take out tayo na gano'n. Hindi, ayoko. Diet. Diet na siya, nagbagong buhay na. Bigla nagbagong buhay. Basahin natin. Yun, mga kaibigan. At, yun nga yung mga texter natin, mga kaibigan, ayaw na pumasok. Ayaw na pumasok nung ating mga text for... Ano pa yung mga pinag-usapan nyo sa Freedom Park? Yun, ako, ito pa yung sabi naman, dahil nga kasi medyo na sila, medyo may edad na yung iba nating nakausap, ang sabi naman nila, huwag kayong manliligaw ng lalaki. Lalaki ulo niyan. Ayun. Totoo daw yun. Totoo ba yun? Nakakalaki ng ulo. Sabi nga nung isa, di ba? Niligawan na ako dati. Anong pakiramdam mo? Haba ng hair ko. Sabi ng lalaki, di ba? Totoo ba yun, kuya? Sagutin Kuya. mo nga yan, kayo mga lalaki dito. Ito si Ermi. Kung kayo, liligawan ng isang babae, nakakalakas din ba nakaka-boost ba ng confidence? Oo naman. Kahit hindi mo type yung girl? Oo naman. Kasi, syempre, di ba, sa tradisyon ng isang Pilipino, lalaki ang umaakyat ng ligaw. Ngayon, kung mababaligtad, babae yung magsasabi sa'yo na may gusto sa'yo, wow, papa, ang haba ng hair ko. Ganun. Paano kung di mo type yung girl? Okay lang, nakakaano pa rin ng ego. confidence, ng ego. Kayo ba, mag-aantay ka ba ng mahabang panahon bago mo siya sagutin o sagot agad? Depende kasi yun sa sitwasyon eh. Kasi merong talagang crush mo, crush ka, sagot ka agad. Then, chicken joy ka agad, di ba, sa Jollibee. Then, kung di mo type, dun magkakaroon ng courtship na mahaba. And then, eventually, mafe-fail ka. Pag na-fail ka, yun ang hindi mo mapipigilan. Ayun, kasi kaya may courtship. Kasi at first, hindi nyo pa naman kilala yung isa't isa. Nanunuyo. Yun nga yun sa atin eh. Di ba, yung panliligaw. Oo, tapos yung iba pa, yung courtship, ginagawang paraan para ma-develop yung isa. Kung papayag yung nililigawan na. Kasi naman yun eh, magpapaalam ka naman, di ba? Pwede bang manligaw? Meron kasi yung iba, nagpapaalam pa lang manligaw, ayaw na eh. Oo, una mong kaibiganin mo. Kaibiganin mo muna, di ba? Oo, alamin mo muna, baka naman gustong-gusto mo siya eh, nalaman mo eh, sa kalahating balahura pala. Hindi mo na siya type. Di ba? Yun nga, ito daw yung yung buong pangalan. Pasensya na ho kayo. Nueva Licious Finger Borders po. Ahahaha, sabi nung Dexter. Nueva Licious Finger Borders. Ano ba yung finger borders? Text nyo sa amin kung ano yung ginagawa nyo. Oo. Good morning po. Ha? Okay, sa okay. keyboard. Sige, Good morning po, pakibati naman po ang boyfriend ko na si Albert Santos. Sana mag-ingat siya palagi. Kay Showers naman ito. Nag-message siya si Showers, mga kaibigan. At syempre po, nandito pa rin po tayo sa ating pong programang Love Bites at mapapanood nyo po ito sa ating replay, mga kaibigan, sa buong linggo. Kung kayo po ay nanonood ngayon sa replay, okay lang po na mag-text kayo, mga kaibigan, sa ating replay kasi babasahin natin yan sa susunod nating live broadcast. At 5 minuto na lang, pag-isipan nyo na kung ano yung last song ninyo para sa ating
televiewers. At syempre, inaanyayahan natin muli next week yung ating mga tagapanood, mga taga-subaybay natin dito sa TV48, dito po sa ating programang Love Bites. Hanggang sa susunod na Thursday po, samahan niyo po uli kami na ma-in love, ma-broken hearted, dadamayan po namin kayo. Dito lamang yan. Kasama niyo po ako, ang inyong Ate Clarissa, na magbibigay po sa inyo ng makatotohanang love advice. Syempre, base po sa totoong buhay at sa aming experiences at mga opinion. Maraming salamat po sa pagtutok. Maraming salamat kay Ermi Buendia at Amber. Napakadaming sinabi ngayon. Maraming salamat po sa lahat na nanonood ng Love Bites. Magbabalik po tayo next week at sana po ay kung sino nakapulot kay Kuya Esser, parang awa nyo na po, isoli nyo na po siya sa amin. Siguro bangag. Oo, mga kaibigan. Para po sa ating last song. Ito, matagal na namin kinakanta nun ni Buendia. Look into your eyes, so far away. There's trouble on your mind, you're losing faith. Hey now, are you listening? It'll be okay, 'cause I will love you till they take my heart away. Now we're stronger than before. We made it through. Never felt more sure because of you. Hey now, let me hold you. It'll be okay, 'cause I will love you till they take my heart away. Believe I'm here to stay, 'cause I love you until they take my heart away. I will love you till they take my heart away. Ayoko muna ng pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig,